5 buwan na ang nakaraan, naalala ko pa ang pinakamasakit na punto ng aking buhay at ang pinakamagandang pangyayari ng aking pagkatao sa parking ito. 5 buwan na ang nakaraan noong huli kong nakita ang aking sinta, si Andrew. Napakaraming alaala at halos gaya ng mga pelikula, sa parking ito nanakaw ang puso ko. Gusto ko nang malimutan lahat bago ako umalis. Gusto kong maalala lahat. Gusto kong maalala lahat. Adik sa'yo, awit sa akin, nilang sawa na sa'king mga kwentong marathon tungkol sa'yo at sa ligayang lahat nga. Patay na patay ka kay Andrew. Hoy! Nung bata pa ako, hindi ko na gusto yung demonyong yan! Hay na pwede. Kundi ka lang Miss Perfect, high maintenance. At kung hindi mo lang ako pinagsalitaan ng ganyan, ililigaw at saan kita. Basta, may best cancel kasi. Council President Andrew Salazar. Seryoso ba to? Hi, Elaine. Sorry na lang. Mukhang panalo na naman ako. Tama na, seryosohin mo yung buhay. Ano ba, Andrew? Iba mo naman kami. Ano? Bang saktan din lang. Saktan na, bro. Worthless na yan. Worthless mo mukha mo. Sige. Anak, halika dito. Mag-usap tayo sa ibang araw. Good afternoon, Maka. Anak, narinig namin na natalo ka na kay Andrew Salazar na yan. Paliwanag mo nga. Kasi po, ano yun? Ano?
natin siya, Arturo. Sige, Ina. Bilis ka muna. Usap kami ng mga. Dear Diary, ayoko na sa buhay na ito. Pagod na ako bilang the perfect daughter. Pakiramdam ko, manika ako ng aking mga magulang. Binibihisan, pinapaganda, at tinatapon lamang sa gilid pag hindi na kailangan. Lahat na lang ng gusto nila ginagawa ko, pero ni minsan, tinanong ba nila kung ano ang gusto ko? Buti pa ang ibon, malaya sa lahat ng gusto niya. Eh ako, ayoko na sa buhay na ito. Mahal na mahal ko ang aking mga magulang pero ayoko silang pagtaksilan. Ano dapat ang gagawin ko? Puso ba o pamilya? Hello? Kuya? Ano? Hinahanap na ako? Sige, magkita na lang tayo sa bahay. Hello, pre. Nandito ako sa park ka. Ano? Sige, kikita tayo mamaya. Kanino ba yun? Mukhang parehas pala kami ng problema. Paano kayo? Alam ko na. Dear Anonymous, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa sa mundo. Nararamdaman ko rin ang mga paghihirap mo. Pakiramdam ko na parehas ang trato ng ating mga magulang sa atin. Gusto rin nila na ako ay maging perpektong anak, kaso ayoko na masakal sa kanilang kagustuhan. Pero magulang natin sila at wala tayong magagawa ron. Dapat natin silang respektuhin at mahalin. Ang payo ko sa iyo ay magtiis ka muna ngayon. Makinig ka sa kanilang mga gusto at ipikita mo sa kanila na karapat-rapat ka sa iyong kalayaan at kasiyahan. Balang araw, sasaya rin tayong dalawa. Kumapit ka muna, dadating ang mga masasayang araw para sa iyo. At kung mangyayari iyon, sasaya rin ako para sa iyo kahit sa isip lang. P.S. Pasensya na nga pala sa pakikialam ko sa kwaderno mo at sumagot pa ako sa mga tanong mo. Hindi ko kasi maiwasan na sumagot sa mga problemang ramdam ko rin. Paalam, D. Chelsea! Nagana ba yung notebook ko? Ha? Hindi. Bakit? Saan mo kainiwan? Nagana naman ako kahapon eh. Hanapin mo, baka naiwan mo lang sa bangko o kaya sa huling lugar na pinuntahan mo. Ay! Doon sa park eh! Pupuntahan ko muna ha! Sige. Yung notebook ko, salamat sa Diyos na kasi. Ba't may sulat kamay dito? D? Sino D? Chelsea! Nakita ko na yung notebook ko! Oh, mabuti na yun, pero bakit parang may tinadama ka yata? Kasi may sumagot eh. Sumagot? May naligaw? Ano? Hindi, bopa! May sumagot sa mga sinulat ng notebook ko. Sino? Di ko rin nga alam eh, pero ang galing daw kay D. D? Ha? Ang rami kayang D dito sa paaralan natin. Kaya nga, pero gusto ko pa siya makilala. Friend, ano kaya kung iwan mo ulit ang notebook para makasagot siya sa mga tanong mo? Pero paano kung... Wala nang kung iwan mo na doon at baka ito lang hinihintay mo tagapayo. Dear D, salamat sa mga payo mo.
magkandara pa na maligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang. Uy, Salazar! Kal, bakit nandito ka? Init-init. Bakit kayo nang sinusuot ni bro? Sabi yung si Elaine, sabi niya yung ganito yung gusto ni Chelsea eh. Gusto mo si Chelsea, bro? Ako? Magkagusto yung babae yun? Hindi no! Hindi talaga! Kahit na yung mga mata niya, ang ganda-ganda tingnan. At yung ngiti niya, parang makakapangiti din sa iyo eh. At lalo na yung mga malaki niyang mga kamay. Yung ginagamit niya para sa pakin ako. Kahit na minsan masakit din, pero okay lang. Napapangiti ko siya eh. Hoy, Andrew! Ano? Okay ka lang ba? Okay lang ako, bro. Kyle. May gusto sana ako sabihin sa'yo, bro. Bakla ka ba? Huwag kang ganyan ka na. Hindi ko gusto yung mga lalaki. So sorry talaga. Hindi ako bakla, bro! Ay, nakot mo naman ako. Huwag kang ganyan. Ano pa problema mo? Oh, seryoso, bro. Ano ba talaga yan? Bro. Kasi may nakita akong notebook sa parke. May swing. At Yun lang pala. Yun lang yung problema mo. May nakita ka notebook. Ganyan ka makapag-react? hindi pa ako tapos, bro. Ay, At may sinulat siya ng mga problema niya, mga dinadaan niya, at parang nakaka-relate eh. anong ginawa mo? Sumagot ako sa mga tanong niya. Sinagot mo? Bumaba ka, sumagot, go! Sige. Huli mo. Ako na lang. Parati na lang ako mag-isa. Tama nga yung sinabi ni Cal. Nandito pa yung notebook. Puso pa ba ang harana? Dear Anonymous. Marahil ikaw ay nagtataka. Sino ba tong mukhang gago? Nagkandara pa sa pagkanta at nasisintunado sa kaba. Meron pandalang mga rosas, suot na may maong nakupas. Sina Elaine at Andrew ay nakikipagpalitan ng kanilang mga kwaderno sa isa't isa. Umaasa na makita na sumagot ang isa. Isang linggo ang dumaan at dahil sa mga sagot at pagpapalitan nila ng kanilang mga kwaderno, sila ay unti-unting bumubuo ng isang matatag na pagkakaibigan. Sa iyong tingin ako'y nababaliw, giliw at sa awitin kong ito, sana'y maibigan mo. Ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo. Hindi ba't parang isang sine, isang
pelikulang romantiko. Ngunit isang araw, Andrew Salazar? Ikaw, Elaine Montenegro? Ikaw yung sumasagot sa kanyang mga sulat? Ikaw yung sumulat sa notebook. Sa lahat talaga ng tao dito sa mundo, ikaw pa talaga? Binigay ni Lord? Ako pa? Mas gugustuhin ko pang kumusap ng isang pulubi kaysa sa'yo. Ang kapal ng mukha mo! Hindi na ito dapat maulit. Hindi na talaga. Goodbye! 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 Sige girl, mauna na ako. Chelsea, alam mo ba kung sino yung sumagot nito? Sino? Eh di si Andrew Salazar naman. Si Andrew? Yung makapal ang mukha? Yung pangit? Oo nga! Nakakainis siya! GRRR! Inaway ko talaga siya. Pero, friend, paano kung mag-sorry ka sa kanya? Dahil sa kanya, minahal mo ang sarili mo, yung pamilya mo, magpasalamat ka kaya sa kanya. Punto ka rin, friend. Sige, puntahan ko muna siya. Sige. sinunod ni Elaine ang payo ni Chelsea. Pumunta siya sa duyan at humingi ng tawad kay Andrew. Kahit galit si Andrew kay Elaine, pinatawad na niya ito pagkatapos na nangyari. Doon, nakasundo ang dalawa at naging magkaibigan. Paglaon ng kanilang pagkakaibigan ay naging pag-ibigan. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba at mga hindi pagkasunduan, natutunan nilang tanggapin ang kanilang kaibahan at mahalin ng lubos ang isa't isa. Bukod pa, ang kanilang mga pamilya ay magkatunggali. Si Elaine at Andrew ay kabaliktaran. Si Elaine ay isang napakamabuting anak. Siya ay nangingibabaw sa kanilang klase. Siya ay perpektong babae na pinupuri at kinaiingitan ng lahat dahil sa kanyang kabaitan. At nabibilang siya sa isang mabuti at patapat na pamilya. Si Andrew naman ay may pagkapareho ni Elaine, pero isa siyang rebelde sa kanyang sariling paraan. At siya ay nibibilang sa isang pamilyang kasulungat ng pamilya ni Elaine, sapagkat ang pamilya ni Andrew ay sinunggaling sa mga tao at kurap sa politika. Pero sa kabila ng lahat, ang isang bagay ang nag-iba nito, bagkus sila'y nag-iisa. Ang buhay ko. Naalala ko pa nung pinapangarap pa lamang kita hatid, susunduin kahit mga bituin. Isang araw, nakasunduan ang dalawa na magkita. Pero sa pagpunta ni Andrew sa kanilang tagpuan, nagkita sila ni Kyle at nag-usap saglit. Ikaw naman ni Elaine. Uy, Andrew! Ben, bakit nandito ka? Naghihintay ako ni Elaine. Elaine? Alam ko na! Bakit hinihintay mo si Elaine?
hindi na daw parating sumasama si Elaine sa kanya. Sa iyo sumasama sa ano? Ginagawa niyo? Group study lang kami, bro. Ano? Saan ka makikita ng group study? Ikaw si Elaine, bro? Ikaw talagang bata ka. Susumbong kita sa tatay mo. Ayaw mo naman na. Oo! Hindi. Alam ko na talaga. Ginagamit mo si Elaine sa... Hindi naman ako ganyan, bro. Magkaibigan na kami. Ano ka naman, bro? Gusto ko si Chelsea. Papalaman niya. Baka... Hindi Ikaw ako wala na ganyan. akong ibang babae. Ay, tingnan mo nga itong sinusuot ko. May papatol ba nito? Bro, secret na natin bro. Punta na tayo. Dahil sa galit at kamuhian ni Elaine kay Andrew, pumunta siya sa isang lugar para ipahayag at ipalabas ang lahat ng kanyang nararamdaman sa kawalan. Nakakainis! Nakakainis! Nakakainis siya! Ang plastic niya! Napaka-epal niya! Kung pwede lang son. Nakakainis! Oh my God! Nakakainis! Kung ang plastic taksil! Pwede lang. Sige lang! Elaine, nandiyan ka lang pala. Walang niya ka! Kapal yung mukha mo! Chill. Elaine, chill. Yun lang? Napakatiksil mo! Kung ano man ang ginawa ko, sorry na lang. Sinungaling ka! Narinig ko yung pinag-usapan niya ni Carlon! Ano? Hindi yan totoo, Elaine! Ano hindi totoo? Ano? Sinungaling ako ngayon? Hindi. Ay, minahal kita! Ikaw lang yung taong minahal ko! Tapos ganun lang gaganti mo sa akin? Ang kapal yung mukha mo? Tama ang sinabi ng mga papa. Sasama ng mga ugali niyo. Teka lang, Elaine. Bitaw! Mabuti pa sa loto, may pag-asang manalo. Di tulad sa'yo, imposible. Prinsesa ka, ako'y dukha. Sa TV lang naman kasi may mangyayari. At kahit mahal kita, wala akong magagawa. Tanggap ko o aking sinta, pangarap lang kita. Ang hirap maging babae kung torpe yung lalaki. Kahit may gusto ka, di mo masabi. Hindi ako yung tipo nagbibigay motibo. Conservative ako, kaya di maaari. At kahit mahal kita, wala akong magagawa. Tanggap ko ang aking sinta, pangarap lang kita. Sana tanggapin mo itong sulat. Mahal na mahal kita, Elaine. Binigay na sana ni Andrew ang sulat,
pero nakita niya si Elaine na may kausap na lalaki. Pero iyon pala, baklang kalahating kapatid ni Elaine. Sa duyan na nooy nagbigay sa kanya ng kasiyahan at kalungkutan. Minamasid niya ang kapaligiran at naaalalan niya ang mga nangyari sa kanyang mahal na kasama. Sa kanyang pagmamasid, may nakita siyang papel sa sahig. Pinunot niya ito at nagpatanong na sulat kamay pala ito ng kanyang sinta. Sa kanyang pagbabasa, nalaman niya ang katotohanan. Kalungkutan at pagsisisi ang nararamdaman ng dalaga habang binabasa ang liham tungkol sa pighati, pagsisisi at pagmamahal ni Andrew sa kanya. Narito na ang nagbabagang balita sa araw na ito. Inilabas na ng Korte Suprema ang hatol kay Congressman Antonio Salazar na nagpakita na siya ay guilty beyond reasonable doubt na sinantansyahan ng panghabang buhay na pagkabilanggo. Tinanagan naman of the century si Andrew Salazar na inanathala ang kasalanan ng sariling ama para sa kinabukasan ng Pilipinas. Isang taon ang lumipas nang nagkita silang Andrew at Elaine. Napatunayang may kasalanan ang ama ni Andrew. Bagkus, nagtagumpay si Andrew sa kanyang misyon na magpakulong ang sariling ama. Isang araw, gumagamit si Andrew sa kanyang cellphone at hindi sinasadya na silayan niya ang larawan nilang dalawa ng minahal niya na si Elaine. Kaya, napasyan niyang pumunta sa parke kung saan nagsimula ang lahat. Elaine? Andrew? Anong ginagawa mo dito? Ikaw rin, anong ginagawa mo dito? Wala lang. Oh. Tagal na, no? Oo, parang kahapon lang. Parang kahapon na lang. Elaine, pahiram nga na mo kasi
Gusto kong basahin ang mga sinulat natin noon. Pwede ba? Sige. Ito lang muna. Ginagawa mo.